Eh, eto, isa pa ho ito sa dahilan mga kababayan kung bakit pati yung mga DDS mawawalan, matatabangan po. Wala naman kasing ginawa kundi puro banat lang kay PBBM, kay Pangulong Bongbong Marcos Ang ating Pangulo, ang ating Pangulo, tuloy-tuloy lang po, masaya doon sa bahay nila. Ano sabi? Gusto ko na magkaapo. Yung tatlong anak namin, mukhang mahihina daw. Siguro kailangan parubasin ni Pangulo, ano? Sabi ni Ma'am Suplada 56 USA, andito ka pa ba sa US Bunso MR? Wala na po, no? Nakauwi na po ako nung isang kailan ba? Nung 23 ng Disyembre ho. So ngayon mga kababayan, nakita nyo naman ang Pangulo, cool na cool. Di ba? Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala lang. Gusto niya lang na magkaapo na siya doon sa kanyang tatlong anak. Sandro, ano nangyayari sa'yo? Pagkagwapo-gwapo no Sandro Marcos, mga kababayan, ang dami hong nagkakakras dyan. Di ba? Kaya siguro, mapili lang talaga. Pero ang tatay niya gusto na, o ang nanay niya, mga magulang nila, gusto na siyang magkaroon ng anak o apo yung dyan sa mga anak nila, no? Samantalang ang vice-presidente ho, hindi mo alam kung lagi o araw-araw pong nakakakain ng ampalaya. Kailangan mag-seminar sa'yo, pre, para magkaapo. Ako na naman nakita mo. Pakinggan ho natin, no? Ang vice-presidente, talagang mapait ho Mapait na Pasko ang mayroon sa vice-presidente. The spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas. May kumakanta sa likod. Baka maano tayo. Mayroon ka bang bate o pamasko o kahit ano kay PBBM? Mukhang wala. Mukhang galit ang vice-presidente pag nababanggit si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Kasi nabigla sila. Nung panahon nung nanunungkulan yung kanyang airpot, hindi sila mga natatanong sa mga confidential funds. Di ba? Nabibigla sila. Naku po. Ito palang naging kapartner ko, stricto pala at straight, no? Sa pamumuno sa ating gobyerno. Hindi ko akalain na pati kaming mga kakampi masisilip at sisilipin at iimbestigahan. Kaya ganyan po, masama ang timpla ng vice-presidente kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Chess Master? Tingnan nyo, itsura ni Sara, di normal sa posisyon niya now. Alam nyo mga kababayan, ang estilo po ng mga DDS, ang estilo nitong mga Duterte, ibibintang sa iba yung mga ginagawa nila. Which is, ano po ang nagsabi niyan mismo? Si Trillanes. Napatunayan naman niya po. Diba? Dati siya, pinagbibintangan siya na siya daw po ang nagbenta. Diba? Music Stories 2292, siya daw ang nagbenta ng West Philippine Sea. No? Sa mga Chekwa. Samantalang ang mga nakita nating mga kilusan nila, sila ho yung nagpabaya doon sa West Philippine Sea. Ngayon naman po mga kababayan, eto, yung mga korupsyon naman po, ang tanging pinupunto at lagi nilang pinupunto, wala pong iba. Kundi sino? Si Martin Romualdez daw po ang may kasalanan. Si Bongbong Marcos daw po ang may kasalanan. Samantalang hanggang ngayon wala pa din hong mga maipakitang ebidensya mga bossing. Paano ba naman yun? Diba? Mga boss, kapag kayong mga ganyan, hindi po nadadaan sa sigaw natin. Paramihan ng sumisigaw, hindi po nadadaan sa ganyan. Dapat po, paramihan ng ebidensya. Paramihan ng makasusuporta doon sa ibinibintang nyo, doon sa tao. Tingnan nyo, kung paramihan ang usapan mga kababayan, ilan ulit? Yung resibo na nanggaling sa DepEd at doon sa OBP 900. Sa 900 po na yon, halos 400 mga kababayan, yung mga pangalan hindi ho nag-i-exist. No? Hindi ho nag-i-exist. Walang birth certificate, walang death certificate, walang wedding certificate, etc. Di po ba? Ngayon, nakikita natin na
ang ginagawa nila para makuha nila ang Kongreso, gibain ng gibain si Martin Romualdez, which is nakita na natin yan noong mga nakaraang taon. Meron silang pakudita-kudita pa. Di po ba? Sa pamamagitan ni Aling Maliit. Pero nabuko ho, mga bossing. Bakit? Kasi gusto nilang gibain si Martin Romualdez dahil po yan ang nagsisilbing bakod. Yan po ang nagsisilbing sumasangga kay Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nilang sinasabi. Lagi nilang sinasabi na ano daw, si Martin Romualdez ang may pasimula nito. Pero, lagi din po natin silang hinahanapan ng ebidensya. Lapag nyo ang ebidensya, saka natin pag-usapan. Di ba? Vice Presidente, bumawi ka na. Bumati ka na sa Pangulo. Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Andali, naupo ko. Magbabago ba ang ugali niya kung Christmas o hindi? Sino kaya kailangan magbago ng ugali ho, mga kababayan? Ang Pangulo, straight lang ho. No? Eto, may nakikita tayong mga pagpapaimbestiga ng Pangulo sa pangunguna po ng ICI din ho, mga bossing. Naglatag ang Pangulo, 15 mga kontraktor na mga nangunguna po pagdating sa mga flood control at mga ghost project, pero hindi po lahat yan, mga bossing. Yung iba dyan ay matino. No? Latag lahat sa Pangulo. Yung kay Vice Presidente at doon po sa ugali ng mga Duterte, mga bossing. Di ba? Sasabihin nila, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo ni hindi napatunayan. Sinabi pa ng dating Pangulo na nandoon sa Oblo ngayon na meron daw pong listahan. Nasa listahan daw po ang presidente natin sa PIDEA. Agad-agad naman po sinagot ng PIDEA yan, mga kababayan. Di ba? Sino sa tingin nyo ang dapat magbago ang ugali ho, mga bossing? Sabi ni Music Stories, bakit ikaw nagbago ka ba? Sa kalandian at kasinungalingan. Grabe kayo, mas mabigat. Dapat kayo vlogger eh. No, mas mabigat as mas maano kayong magsalita eh. Lahat ng kumakampi sa mga Duterte, makakarma din po silang lahat po. Madami na 'yan. No? Kasi ang lakaran ng mga Duterte, mga bossing, ay patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon po, yung mga nadadawit na sasama at nasabihan na magpapasko sa kulungan kahit hindi pa. Pero wag kayong mainip. Ganyan naman din ho, di ba? Di ba? Ganyan naman din ho, mga kababayan, yung sinasabi po nila eh.